14, sabi doon, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. Sabi po dyan sa ating unang binasa. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng temptation? What is temptation and where did it come from, mga kapatid? Amen? Next slide, please. Ito. So, what is temptation, mga kapatid? Sabi dyan, ang klaro-klaro dyan sa ating nabasa, na ang temptation ay hindi galing sa Panginoon. Amen. And I believe, yung mga nandito ng prayer meeting last Wednesday, ay naging exhortation din ito ng ating kapatid na si Brother Gilbert. Amen? Sa ibang passage naman yun, no? That, yung temptation, mga kapatid, ay hindi galing sa Panginoon because God, by His holy nature, has no capacity for evil, mga kapatid. God, by His holy nature, has no vulnerability to evil. Kasi banal ang ating Panginoon. Kaya hindi pwede na sasabihin natin na kung tayo ay napofall into temptation, ay ito ay kalooban ng Panginoon. Na ito ay galing sa Panginoon. Kaya siguro ako nagkasala kasi kalooban ng Panginoon. No. No. Let us not justify our sin. No? Nang dahil doon. Because ang klaro dyan, sabi niya, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. Because God has no capability and no vulnerability to evil. Amen? Because He is holy. For God cannot be tempted by evil. Remember Jesus Christ when He was tempted in the wilderness? He was tempted by the devil 3 times, pero hindi na-tempt ang ating Panginoon. Amen? And He Himself does not tempt anyone. So, kailangan po nating maintindihan yan, mga kapatid. Huwag nating i-justify ang ating mga kasalanan na kung tayo ay nagkakasala, kung tayo ay natitempt, ay sasabihin natin, ito siguro ay kalooban ng Panginoon, may purpose siguro ang Panginoon dito, kaya ako nagkasala. No. May purpose ang Panginoon, why He is allowing trials. Pero kung tayo ay na-tempt at nagkasala, hindi yun kalooban ng Panginoon, kalooban yun ng sarili natin. Amen? So, sabi po dyan, we have established na, mga kapatid, that temptation does not come from God. And temptation ay hindi rin natitempt ang ating Panginoon. Bakit parang magulo ang aking slip dito? So, ang tanong po dito is, can I really overcome temptation in this evil world? Yun po ang tanong sa atin. Tanungin po natin sa ating mga sarili. Can I really overcome temptation in this evil world? Amen. Kung kahit nga, sabi ni Brother Dodi nung nakaraan, baka katabi mo na. Diba? Or baka naman kahit sa loob ng bahay, sa loob ng trabaho, no? Napapaligiran tayo lahat ng mga temptasyon. So how can we recognize temptation in our life and how as Christians, no, we can overcome temptation? At ang pinaka-importanting tanong siguro, am I willing to overcome temptation? Am I truly inclined to overcome temptation in my life? O kaluwalhati na lang? Amen? So, sabi po dito, God, yes, allows trials in our lives. Tunay nga po dyan, at naging sharing nga rin po namin kanina, praise God, na marami tayong pagsubok na pagdadaanan sa buhay. And God will allow trials in our lives. Amen? God will purpose trials in our lives. Pinakamagandang halimbawa na lang si Job. Diba? Yun ang favorite natin na halimbawa pag trials na usapan. Amen? But when trials, when tests become temptations, ay hindi na po yan galing sa Panginoon. Amen? So it is our own lust. Sabi po dyan, saan galing kaya ito kung hindi galing sa Panginoon? Sabi po dyan ang klaro, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. So isang factor pala yan, internal, galing sa ating mga sariling laman. Kaya tayo ay nahuhulog sa temptation. When we let our flesh be enticed
Kasi doon nga sa Garden ng Eden, di ba? Nangyari doon ang unang temptation, ang unang deceit ng kaaway. So victory over temptation, mga kapatid, starts when we understand of how temptation comes in our lives. God never meant for us to do what is evil. God is not kung na tayo nagkasala is not God's will, because sabi nga ng paulit-ulit kong sasabihin that God is holy and it is not His character. So trials became temptations when we respond wrongly to the test that God allows in our lives. Ang test, ang trials ay nagiging temptasyon kung tayo ay nag-respond wrongly to it. Amen? So life is full of trials, mga kapatid. This world is full of temptations na kahit nga katatapos nating magsimba minsan, di ba? Paglabas natin, no? Talagang i-attack tayo ng temptation. Hindi lang galing sa sarili nating mga desires, kundi galing din sa sistema ng mundo. Nakakakita tayo dyan na pwede tayong matempt. Amen? Na sabi dyan, no, that we are carried away and enticed by our own lust. So, tests and trials, mga kapatid, depend on how we respond. At yun na nga po, na paano siya maging temptasyon sa isang buhay ng isang tao. Amen. So, life is full of tests. Mga pagsusulit po, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, na kailangan natin ipasa. Amen? Kailangan natin ipasa ang mga tests at mga trials na dumarating sa buhay natin. For example, mga kapatid, you are going through financial crisis. For example lang po, nandun po tayo sa financial na kagipitan. So yan ay test, yan ay trial sa buhay ng isang tao na ibibigay ng Panginoon. Marami tayong mga pangangailangan. Sunod-sunod ang nagbe-message sa atin sa Pilipinas. Kailangan ko ito, kailangan ko niyan, may sakit si ito, may sakit si yan. No? Sabay-sabay ang kailangan nating pagkagastusan. That is a trial, an example of trial na ipapadala ng Panginoon sa atin. How we respond to that ay mangyayari yan. Magiging trial ba yan na overcome natin? Or magiging temptasyon yan sa buhay natin? So if we choose to put our trust to God and in faith, that we know that He will meet our needs kahit sabay-sabay yan. And He will provide, that we will continue to be faithful to our stewardship. Amen? That we will continue to live honestly kahit gipit na gipit tayo. No? That we will continue to trust on the provision of God. Then praise God, nagtagumpay. Amen? That test na ipasa natin. That trial napapurihan ng Panginoon. Ngunit, when for example, ang sitwasyon na iyan will drive you to trust in your own ways. Kumapit ka sa sarili mong kapamaraanan. No? Nag-worry ka, nabother ka, nagambala ka. Ano yung tawag doon? Yung hindi ka na mapakali. Amen? And that, nagbing balisa ka, that situation will drive you not to trust in the faithfulness of God in your life. At pinasakamay mo ang mga bagay-bagay sa sarili mong kapamaraanan. You became dishonest. Nangupit ka, nag-cheat ka, pumapit ka sa patalim kasi malaki ang pangangailangan. Amen? Then, we have failed the test. And the trial that God allowed us to experience just became a temptation because we got carried away by the lust of our flesh. Amen? We got carried away ng ating mga sarili. Amen. We were enticed by our own flesh. No? We allowed our heart to distrust God. So, naging evil na yung nangyari. Amen? So, I hope it is clear to each one of us. So, maaari din mga kapatid na tayo ay dumaan sa isang masalimuot. Amen? Na relasyon. Tayo ay nasaktan. Tayo ay nakaranas ng disappointment sa ating pamilya. Amen? For example, tayo ay namatayan, di ba, ng ating mga mahal sa buhay. At hindi natin ito maintindihan. Umaari sa isang simbahan, hindi na po tayo lalayo, nagkaroon ng mga gusot, nagkaroon ng
hindi pagkakaunawaan, di ba? Nag-test tayo ng Panginoon. No? Pero kung yung naging response natin sa test ng Panginoon na yan, we humbled ourselves. We trusted God. We surrendered everything to God. Amen? When we accepted our circumstances with humility, mga kapatid, at ipinadjust natin ang lahat, and we let forgiveness and love to reign in our hearts, diba? Of course, we passed the test. Amen? Ngunit, kung ang pinaghari natin is to get even, to revenge, pangil sa pangil, ano yung sabi ng mga diba? Is to get revenge. Kung pinaghari natin ang bitterness, kung pinaghari natin ang hatred, ang vengeance sa puso natin, pinaghari natin na tayo ay ma-vindicate ng mga sarili nating kapamaraanan, no? When we did not allow God to vindicate us, nagkasala tayo. That trial, that test, became a temptation sa buhay natin. Because we allowed once again na yung anger, yung bitterness, yung hurt, diba? Ay nag-drive sa atin na hindi tayo nag-respond ng nakakalugod sa Panginoon. So every situations in our lives, lugmok man tayo na sa rurok ng tagumpay, tayo pa rin ay susceptible to sin. Kasi minsan nakakalimot tayo pag nasa taas. Kahit nasa baba, nakakalimot din. Amen? So ang temptation lamang ay hindi nung gipit na gipit ka. Temptation ay nandyan din kung ikaw ay saganang-sagana. Amen? Hallelujah. So every situation in our lives, mga kapatid, ay kailangan nating maging aware, kailangan nating maging vigilant. Amen? Kailangan nating maging mapanuri sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin para hindi tayo ma-fall into temptation. So sabi doon sa verse 12 ng James 1, "Blessed is the man who perseveres under trials, who endures the test of life and not get carried away by his own lustful desires." Amen. In 1 John 2 verse 16, sabi po dyan, "For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father, but it is from the world." Okay, so galing po yan sa mundo, mga kapatid. Hindi po yan galing sa ating banal na